Kung pag-uusapan natin ang mga pinakasikat na artista sa Pilipinas, siguradong hindi mawawala sa listahan ang pangalang Liza Soberano. Sa loob ng mahabang panahon, nakilala natin siya bilang si Agnes sa Forevermore at ang kalahati ng sikat na tambalang Liz Quen na talagang minahal ng ating bansa. Pero kung mapapansin nyo, tila naging tahimik ang kanyang career dito sa atin nitong mga nakaraang taon. Habang ang ibang mga kasabayan niya ay busy sa mga bagong teleserye at pelikula, si Liza naman ay mas madalas nating makita sa Amerika at sa iba't ibang malalaking event sa ibang bansa. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung tuluyan na nga ba niyang tinalikuran ang industriya na nagbigay sa kanya ng pangalan. Pero bakit nga ba ang isang reyna ng Philippine showbiz ay mas piniling magsimula muli sa ibang bansa sa halip na manatili sa rurok ng kanyang tagumpay dito sa atin? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Bago natin sagutin ang mga tanong na iyan, balikan muna natin kung saan ba talaga nagsimula ang lahat. Si Liza Soberano o Hope Elizabeth Soberano sa totoong buhay ay ipinanganak sa California noong January 4, 1998. Ang kanyang ama ay isang Pilipino at ang kanyang ina naman ay isang Amerikana. Noong bata pa siya, naranasan niya ang hirap dahil naghiwalay ang kanyang mga magulang kaya pinalaki siya ng kanyang mga lolo at lola sa Amerika. Sa murang edad, natutunan niyang maging matapang at tumayo sa sarili niyang mga paa. Noong 10 taong gulang na siya, nagpasya siyang lumipat dito sa Pilipinas para makasama ang kanyang tatay. Hindi naging madali ang buhay niya rito noong una dahil kailangan niyang matutunan ang ating wika at masanay sa ating mga tradisyon na malayo sa kinalakihan niya sa California. Dahil sa kanyang taglay na kagandahan, hindi nagtagal ay nadiskubre siya ng isang talent scout at dito na nagsimula ang kanyang pagpasok sa mundo ng pag-arte. Sa gabay ng kanyang dating manager na si Ogie Diaz, unti-unting nakilala si Liza hanggang sa makuha niya ang kanyang unang malaking pelikula noong 2013. Pero ang totoong nagpabago sa buhay niya ay ang teleseryeng Forevermore noong 2014 kung saan naging kaparehan niya si Enrique Gil. Dito napatunayan ni Liza na kaya niyang maging bida at kaya niyang makuha ang atensyon ng buong bansa. Lahat tayo ay naniwala na siya na ang susunod na pinakamalaking star na mananatili sa tuktok sa loob ng maraming dekada. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi alam ng marami. Sa isa sa kanyang mga naging pahayag, inamin ni Liza na sa loob ng maraming taon ay naging bahagi siya ng kultura kung saan kailangan niyang sundin ang lahat ng sinasabi sa kanya para lang magustuhan siya ng mga tao. Ayon sa kanya, sa mundo ng showbiz sa Pilipinas, kailangang laging magaan ang loob mo. Kailangang laging masaya ang pinapakita mo at bawal kang magsalita tungkol sa mga hirap na nararanasan mo. Pakiramdam niya ay hindi siya pwedeng magreklamo dahil dapat ay lagi siyang maging maayos sa paningin ng publiko. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nagulat nang bigla siyang magbago ng direksyon at magdesisyon na iwan ang kanyang komportabling buhay dito para sumubok sa Hollywood. Ngayon marami ang nagsasabi na hindi na raw sikat si Liza dahil hindi na siya masyadong napapanood sa ating mga lokal na channel. Pero sa totoo lang, baka hindi naman ito pagbagsak ng career kundi isang malaking pagbabago sa kanyang pananaw sa buhay. Mas pinipili na niya ngayon ang mamuhay sa Amerika at harapin ang mga bagong hamon doon kahit na kailangan niyang magsimulang muli sa zero. Mas gusto na niyang maging totoo sa kanyang sarili kaysa sa magkunwari na masaya sa isang sistema na sa tingin niya ay hindi na nakakatulong sa kanyang paglago bilang isang tao at bilang isang artista. Sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito sa buhay ni Liza, hindi natin pwedeng kalimutan ang aspeto ng kanyang puso na naging malaking bahagi ng ating pagsubaybay sa kanya. Halos 8 taon din nating nakita ang tambalang Liz Quen na naging simbolo ng matamis at totoong pagmamahalan sa showbiz. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagbati ni Enrique Gil sa isang dressing room noong ginagawa pa lang nila ang Forevermore. Kahit nahihiya pa si Liza noon, unti-unting lumalim ang kanilang samahan hanggang sa maging opisyal ang kanilang relasyon noong October 2014. Sa simula,
Maraming pagsubok dahil 17 taon lang si Liza noon at napakahigpit ng mga patakaran sa kanyang buhay at pakikipag-date. Pero pinaglaban niya ito dahil para sa kanya, hindi lang ito basta laro o simpleng teen romance. Saksi tayo sa mga tagumpay nila mula sa mga pelikulang Just the Way You Are hanggang sa Alone Together na talagang tinangkilik ng masa. Pero gaya ng maraming kwento ng pag-ibig, dumating din sila sa punto na kailangan nilang harapin ang realidad. Habang tumatanda sila, nagbabago rin ang kanilang mga pangarap at prioridad sa buhay. Noong October 2022, nagpasya silang maghiwalay pero naging tahimik sila tungkol dito sa loob ng halos 3 taon. Marami ang nagulat nang aminin ni Liza sa isang podcast nitong August 2025 na tapos na pala ang kanilang relasyon. Tinawag niya itong isang beautiful breakup dahil nanatili ang respeto at pagmamahal nila sa isa't isa kahit kailangan na nilang tahakin ang magkaibang landas. Habang si Enrique ay nanatili sa Pilipinas para ituloy ang kanyang career, si Liza naman ay buong tapang na hinarap ang bagong buhay sa Amerika. Ang pagpunta niya sa ibang bansa ay hindi lang pala para takasan ang nakaraan kundi para hanapin ang kanyang bagong sarili. Noong 2024, nagbunga ang kanyang pagsisikap nang lumabas siya sa Hollywood movie na Lisa Frankenstein. Maraming mga eksperto sa pelikula ang humanga sa kanya at sinabing may talento talaga siyang maging isang international star. Hindi rin siya tumigil doon dahil nakuha niya ang boses ng bida sa Forgotten Island, isang malaking animation film na lalabas ngayong September 2026. Ang dating leading lady na kilala nating mahinhin, ngayon ay kinikilala na bilang isang matapang at globally competitive na artista. Magkakaalam, share ko lang story ko. Dumating ako sa point na isang income lang hindi na sapat para sa pamilya ko. Kaya naghanap ako ng extra income at oo, marami rin akong pinagsisihan na online courses at online materials. Pero may natutunan ako. Dahil doon, unti-unting guminhawa ang buhay ko. May savings na, may bahay, may sasakyan, at nakakapag-travel abroad. Kaya gusto ko lang i-share ang mga nakatulong sa akin. Inipon at compile ko lahat ng online course at online materials na alam kong makakatulong din sa iyo. Litan ang link sa description at comment section. Pero sa likod ng mga tagumpay na ito sa Hollywood, may mas malalim pa palang pinagdadaanan si Liza na hindi natin inaasahan. Nitong 2025, sa isang documentary podcast na Can I Come In, ibinahagi niya ang mga sakit na naranasan niya noong bata pa siya sa Amerika. Dito niya inilantad ang mga trauma mula sa pisikal at emosyonal na pang-aabuso na naranasan niya sa kamay ng kanyang foster parent at pati na rin sa naging boyfriend ng kanyang ina noon. Ang mga karanasang ito ang nagpaliwanag kung bakit ganoon na lamang ang pagnanais ni Liza na maging independent at magkaroon ng sariling boses sa kanyang buhay at career. Ang paglantad ni Liza sa kanyang mga pinagdaanang trauma ay umani ng halo-halong reaksyon mula sa publiko. Marami ang humanga sa kanyang katapangan na magsalita tungkol sa madilim na bahagi ng kanyang kabataan sa Amerika, lalo na ang tungkol sa naging sitwasyon ng kanyang mga magulang. Inamin ni Liza na naging mahirap ang lahat dahil sa mga personal na problema ng kanyang ina at ama na hindi naisip ang magiging epekto sa kanya bilang isang bata. Ngunit sa kabila ng paghanga ng marami, may ilan din na bumatikos sa kanya at sinabing ginagamit lang daw niya ang mga kwentong ito para kumuha ng simpatya mula sa mga tao. Hindi rin naging madali ang naging ugnayan niya sa dati niyang management, particular na kay Ogie Diaz. Sumama ang loob ni Liza nang tawagin siyang walang utang na loob dahil alam naman daw ng lahat kung gaano siya nagpasalamat sa ABS-CBN. Kahit noong mga panahong wala na siyang kontrata, nanatili siyang tapat at sumuporta sa istasyon lalo na noong panahon na ipinasara ito. Nakisama siya sa mga rally dahil naramdaman niya ang hirap ng mga empleyadong nawalan ng trabaho. Para kay Liza, masakit na pilit siyang pinalalabas na masamang tao gayong siya naman ay naging masunurin at mabait na alaga sa loob ng maraming taon. Isa pa sa naging mainit na usapan ay ang kanyang opinyon tungkol sa love team culture sa Pilipinas.
Sinabi ni Liza na pakiramdam niya ay nakakasakal ito para sa paglago ng isang artista. Maraming Pilipino ang nasaktan sa pahayag na ito, pero para kay Liza, ito ay isang mahalagang hakbang para sa kanyang personal at professional na pag-unlad. Ngayong 2026, mas pinipili na niyang ilaan ang kanyang oras sa Los Angeles kung saan mas malapit siya sa kanyang pamilya at may boses na siya sa mga proyektong gusto niyang gawin. Nakikita na natin siya sa mga malalaking fashion events sa New York at Singapore at madalas ding maimbitahan sa mga prestihiyosong party sa Hollywood gaya ng Vanity Fair. Bagamat marami ang nagsasabi na hindi na siya kasing sikat sa Pilipinas gaya ng dati, unti-unti naman siyang nakikilala sa ibang bansa bilang isang rising star. Bukod sa pag-arte at fashion, aktibo rin siya sa pagtulong sa mga bata at kababaihan sa ilalim ng Save the Children Philippines. Ipinapakita ni Liza na ang kanyang impluwensya ay hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa ikabubuti ng iba. Ang buhay niya ngayon sa Amerika, kung saan siya na ang nagpapatakbo ng sarili niyang oras at nakatira sa sariling kondo, ay malayo na sa nakasanayan nating buhay niya sa Pilipinas. Ang kwento ni Liza Soberano ay isang patunay na minsan, kailangan mong iwanan ang mga bagay na nagpasikat sa iyo para lang mahanap ang tunay mong kaligayahan. Sa tingin niyo ba ay mas naging matagumpay si Liza sa landas na pinili niya ngayon kaysa kung nanatili siya sa dati niyang buhay sa showbiz? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.